Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update para sa umagang ito ay pumapatungkol nga po dito sa usap-usapan ngayon sa social media na kung saan talagang patuloy na nangunguna ang ETVJ and the Legendary Gods na uungusan and kumakalahati pa nga po ang lamang nila sa dalawang noontime show kahit ngayon ay puro replay ang pinapalabas. So, grabe nga naman. Hindi siya fresh episode, pero patuloy po ang kanyang pagtaas. So, maybe dahil holiday, marami po ngayon ang mga busy sa trabaho noon ang hindi nakakapanood ng It Bulaga Original and ngayon sila bumabawi. I think so. And siguro ganun lang din talaga kaano yung kasolid yung viewers po ng Legendary Gods na kung saan, nako kahit ano pa yan, mga replay episodes pa yan, ay hindi po palalagpasin. Patuloy na susuportahan dahil kailanman ay hindi mananawa. Sabi nga po ni Boss Joey De Leon, maraming salamat sa mga hindi nawalan ng gana. And ngayon napapatunayan yan, talagang hindi po nawala ng gana kailanman ang kanila pong mga fans. Dahil eto nga kahit ngayong holiday seasons, ayan, kasi usually naman talaga kung kayo po ay fan ng Itbulaga Original, ay ganito po talaga sila kapag before mag-New Year, after Christmas ka-OG, talagang replay episodes lang po ang kanilang mga pinapalabas. So, okay lang din naman yon dahil para makasama po nila ang kanilang pamilya. So, actually, mas lalong humanga ang mga tao na hindi lang puro trabaho ang TVJ and DJ Tower Guys. Kumbaga, mas importante talaga sa kanila ang pamilya. Pamilyang kanilang nabuo at the same time literal na kanilang pamilya ka-OG ay binibigyan po nila ng priority talaga. So, mainggit na lang yung mga hindi kumpleto ng Christmas and New Year. Charis. Anyway, eto nga mga ka-OG, no? At mainit na pinag-uusapan. Then, ang Broadway Boys ngayon sa Twitter, sabi dito, di ba, 4 yung original na Itbulaga Broadway Boys? O namali lang ako ng alala? Also, sana mas madalas magpakita ulit si Baste sa Itbulaga. Yes, guys, si Baste, no? Busy rin kasi siguro siya ngayon sa kanyang school at binibigyan niya ito ng priority. Pero nakakamiss, ang laki na po ni Baste ngayon, nakakamiss yung kanyang presence sa Itbulaga Original. Pero malay niyo naman, di ba, ka-OG, muli po siyang mambulaga at pumasok. Tumapak po sa TV Chase E80 Bulaga. Sabi pa po dito, sana sa New Year party ng Itbulaga Original kasama ang Broadway Boys at si Kenji at official TVJ and Digital Brigade. So ayan TVJ Productions beka naman daw. Meron pong mga nagre-request dito, so maybe ay makarating sa kanila to, di ba? Malay nyo naman. Who knows na suportado din ng TVJ ang mga vloggers nila, no? Anyway guys, ngayon naman pag-usapan naman po natin ito pong balita mula sa Lion Hair TV. So ayun dito sa kanilang caption, nakakapanibago lang, no? Ako nanibago, parang pabor sa TVJ ang kanilang balita, ha? Sabi dito sa kanilang caption, tuloy-tuloy ang paglaki ng lamang ng E80 Bulaga sa mga katapat. And sa kanila pong headline, E80 Bulaga widens lead versus It Bulaga. O di ba isang malaking bulaga para sa mga nagpapanggap na It Bulaga. So ayon po dito sa nilalaman ng kanilang article, following TVJ's triumph in their trademark case, the noontime show E80 Bulaga witnessed the widening gap against its arch rival It Bulaga. As for the latest rating reports from the Nielsen Nutam People Survey, E80 Bulaga or ito ang tunay na It Bulaga began the distance itself from its competitor following IPO PIL's decision favoring TVJ's petition against Tape Inc.'s registration of the Itbulaga and EB trademarks.
On Wednesday, December 6, a day after the decision, EAT Bulaga secured a rating of 5.0%, surpassing It Bulaga by 1.2%, which stood at 3.8%. Sabi pa dito, the following day, Thursday, December 7, TVJ's noontime show maintained a substantial lead of 1.0%, registering a rating of 4.3% compared to its rivals' 3.3%. On Friday, December 8, It Bulaga sustained its leadership, achieving a source of 4.3% against fake It Bulaga, 3.8%. Starting the week on Monday, December 11, original It Bulaga began with a 0.6% lead over It Bulaga nila Paulo Contis, recording 4.0% versus 3.4%. Its lead increased to 1.1% on Tuesday, December 12, with EAT Bulaga scored 4.3% against It Bulaga 3.2%. Naku, bakit naman ngayon nyo lang yan na binabalita? Noon pa, bakit nung July, August, September, October, lagi nangunguwi na ang TVJ, no? Wala namang bago, pero itong December, iniisa-isa nila porque nasa TVJ na daw ang trademark na It Bulaga. No, kahit wala pa po sa kanila yung trademark na It Bulaga, hindi pa na ipapanalo, lagi po silang number 1. Anyway, sabi pa dito, despite maintaining their respective ratings of 4.3% and 3.2% on Wednesday, December 13, the two shows continued to uphold their gap. This trend suggests It Bulaga Original or EAT Bulagas not only prevailed in the trademark case, but also captured the attention of viewers as evidenced by its expanding lead over its rival. So, ayun ka-OG. And speaking of mga good news and the ratings ka-OG, so may isa pa po tayong nasagap na magandang balita ka-OG. And ito nga po patungkol sa Kantar na pinagmamalaki parati po nung kabila. Lagi po yan. Lagi nilang ipinopost sa social media yan. And ito nga ka-OG, mula ito sa report ni JTV sa Facebook, guys. Ayan, nagba-vlog siya sa Facebook. And nakalagay po dito ng EAT ng TVJ ay may 9.1%. Ang Showtime multi-channel ay 5.5%. Ang It Bulaga ng GMA7 ay 1.8%. So, mula daw po ito sa Kantar, Wednesday, December 27, 2023. So, nahanap ko yung mga post ng Kantar, guys. Ang galing nila maghanap naman ng Kantar kasi wala akong nakikita from legit pages. Kumbaga, pati po yung mga post ng Pro Tape, ay hindi ko alam kung saan nila kinukuha yon ka-OG, no? Pero ito yung update ni JTV about sa Kantar, December 27, 2023. So, malaman natin kapag nag-post din yung kabila ng December 27 kasi parang wala pa rin naman po silang post. Samantala, sabi naman dito ni Manuel Ponce, dapat lang na tumanaw siya ng utang na loob sa TVJ. Si Alden at alam din ng GMA yun. Kasi kung hindi dahil sa TVJ at main, sana, asan siya ngayon? At magiging star ba siya ng GMA? Actually, artista po siya ng GMA nun. Meron na lang siya mga malalaking proyekto noon. So, kung hindi ako nagkakamali, before pa dumating ang Aldav, ay naging na siya, meron na pong tawag sa kanyang GMA na drama prince ng GMA Network. So, ayan. Yan po yung tawag na sa kanya, label ng GMA sa kanya, drama prince ng GMA Network. Bago pa man siya maging pambansang bay, phenomenal star, and Asia's multimedia star. Yun nga lang ay laylo siya. Wala, bigla siyang kahit gano'n, drama prince, ganyan, wala naman po siyang proyekto. Kumbaga ay parang biglang bagsak yung kanyang career, ka-OG, sa kabila ng kanyang pagiging drama prince ng GMA7. So, papunta na po siya ng Laos that time. Kumbaga ay kung para sa akin, masasabi ko na kung hindi siya na-save ng TVJ, baka tuluyan na siyang nalaos.
ka-OG. Kasi tinapon na lamang po siya ng GMA sa Itbulaga hanggat wala silang maibigay na project dito. So, I mean, kumbaga ay wala sana silang biggest star, Alden Richards ngayon, kung hindi dahil sa pagpapasikat na ginawa ni Jennifer ng TVJ and Bane Mendoza ng tambalang Aldab sa kanya ng original It Bulaga. Yes, may utang na loob din siya sa GMA 7, pero malaki din ang utang na loob niya sa TVJ dahil napanatili po niya ang kanyang career because of It Bulaga. Samantala, sabi pa po ni Sir Manuel Ponce dito, dapat payagan siya mag-guest sa It Bulaga ng TVJ. Sa totoo lang, hindi ako believe dyan kay Alden. Ako bigla naman ako nasaktan doon bilang Aldenatics. Anyway, okay lang po yun, no? Pero sign na as a legit records, payagan naman po ng GMA Network. Hindi lang naman sila ang may ambaga dito sa pangalan ni Alden Richards sa industriya. Hindi rin siya magiging ganyan ka-bankable star without TVJ ka-OG. Ngayon, sa kasikatan na kumbaga ay ginawa ng TVJ sa kanya, hinulma ng TVJ sa kanila, GMA Network naman ngayon, di ba, ang nakikinabang. Samantala, sabi naman dito ni Mark Lawrence Macas, "Good morning, Miss Gandara. Panalo si Melso Campo sa Metro Manila Film Festival. Gabi ng parangal, kahapon ng gabi si Melso Campo na smile sa family of two, Alden Richards, Sharon Cuneta. Miss Gandara, yes, congratulations again kay Miles Ocampo. Although nagkaroon po ng aberya, pero very deserving itong si Miles. Sabi naman ni Sir Roy, Michelle Mogol, malapit na magkaroon na ng number si Karen sa kanyang t-shirt. Yes, TVJ t-shirt. Malapit na din siyang mag 15 years old. Malapit na birthday niya. Yes, Sir Roy, Michelle Mogol, good morning. And ayun nga, nung nakaraan wala pang number itong si Karen. Pero malapit na guys, malapit ng 2024, magwa 1 year na rin itong si Karen. Samantala, shoutout naman Sir Romy Obispo. Good afternoon, Ma'am Gandara. Congrats po kay Miles Ocampo for supporting Best Supporting Actress. Yes, guys. More blessings to come pa po sana and more projects po sana for Miles. And next time, Best Actress naman. Nakakataas din po kasi yun ng talent fee. Shoutout din kay Cloud Rico yan. Ayan, magandang umaga. Congrats, Legendary Gods, Miles Ocampo, Best Supporting Actress. Next, Best Actress Level Up the next, Ma'am Charo Santos. Wow! Opo, sana dumating po sa punto na yan. Pero for sure naman si Miles di na siya naghahangad ng sobra-sobra, no? So, she's very thankful and grateful naman sa mga natatanggap po talaga niya ngayon. Sabi nga po niya, talagang sa dami po ng mga pinagdaanan niya ngayong taon na ito, maraming salamat, Lord. So, yun lang po muna ang update natin para sa umagang ito. Guys, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.